Lumitaw ang isang malalim at maitim na parang itim na vortex, at mula rito ay nagsimulang umusbong ang mga pira-pirasong alaala. Sa mga alaalang iyon, makikita ang isang batang lalaki na umiiyak. Naalala ni Winston ang kanyang pagkabata, ang kanyang mga magulang ay may kahangahangang yaman at mga debotong tagasunod ni Lun. Naalala rin niya kung paano minsang tinamaan ng matinding tagutom ang kanilang nayon, na nag-iwan sa mga tao na payat at halos mamatay sa gutom. Hindi kinaya ng kanyang mga magulang na makita ang paghihirap ng mga tao, kaya binuksan nila ang tarangkahan ng kanilang lupain at mga imbakan, at malayang ibinahagi ang kanilang pagkain at kayamanan sa mga mamamayan, nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala sila na sinusunod lamang nila ang utos ng Diyos. Ngunit naalala ni Winston na ang mga taong dumagsa na parang mga langaw ay mabilis na nagbago, mula sa kaawa-awang biktima ng gutom, naging walang awang mga manggugulo. Nilusob nila ang buong lupain, ninakaw ang lahat ng kanilang makita, at itinaas pa ang mga karit laban sa kanyang mga magulang. Ang batang si Winston ay tinangay palayo ng nagwawalang grupo habang winawasak nila ang lahat. Sa mga matang puno ng luha, nasaksihan niya ang kakilakilabot na tanawin, ang kanyang mga magulang na nakahandusay sa dagat ng dugo. Doon niya napagtanto na kinuha na sa kanya ang lahat. Napapalibutan ng napakaraming manggugulo, tuluyang nawala ng malay ang batang si Winston at iniwan sa tabi ng kalsada. Sa kung paanong himala, siya ay nakaligtas. Nang magkamalay siya, may isang mabuting taong nagtakip sa kanya ng punit na kumot. Nang gumising na siya ay bumungad sa kanya ay tila impyerno, ang dati nilang marangyang mansyon ay nasusunog sa naglalagablab na apoy. Habang hawak ang kumot sa kanyang balikat, mapatla ang kanyang mukha at nanlalabo ang kanyang paningin, naisip ni Winston na kailangan niyang itanggi ang Diyos, itanggi ang mga tao, at itanggi ang kanyang sarili. Ang tinig sa kanyang isipan ay nag-udyok sa kanya na itakwil ang tatlong yun, at itinuring niya ang sandaling iyon bilang kanyang unang pagtanggi. Habang naglalakad siyang mag-isa sa gitna ng mga pamilya at magkasintahang may kasamang mga anak, sinabi niya sa sarili na ang malalalim na sugat sa kanyang puso ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Lumipas ang panahon, at ang batang yun ay naging isang ganap na lalaki na naniniwalang pinuprotektahan niya ang sarili mula sa mundo. Ngunit kalaunan ay napagtanto ni Winston na ang dahilan kung bakit muling uminit ang kanyang nagyelong puso ay isang araw, ang araw na nakita niya ang isang dalagang may ngiting parang namumukadkad na bulaklak. Naalala niya kung paanong ang magandang dalagang yon ay lumapit sa kanya nang walang pag-aatubili. Sa kabila ng kanyang malamig na pakikitungo, ang mga sandaling kasama niya ito ay muling nagbigay sa kanya ng pananampalataya at pag-ibig ng tao. Ngunit nang magsimula ng maghilom ang sugat sa kanyang puso, sumiklab ang isang walang kapantay na pag-aalsa, ang kilala bilang 47 kudeta, sa buong imperyo. Naalala niyang naglalakad siya sa gitna ng mga guho at nagkalat na bangkay, hawak ang isang espadang nababalutan ng dugo habang pinipigil ang mga rebelde. Sa proseso ng paghuli sa kanila, siya ay malubhang nasugatan, halos hindi na niya kayang tumayo. Gayunpaman, tiniis niya yon dahil may asawa siyang nagpakita sa kanya ng kabutihan. Sa paglipas ng mga taon, si Winston ay naging punong guro ng akademya, upang pagalingin ang matagal na niyang karamdaman. Bago dumating ang taon ng pahinga, naglakbay sila ng kanyang asawa upang magpagaling. Naalala niya ang sandaling magkasama silang nakatayo sa unahan ng isang barko, nakatanaw sa walang katapusang dagat. Ngunit sa gitna ng paglalakbay, biglang sumiklab ang isang marahas na bagyo na nagtulak sa barko sa bingit ng paglubog. Kahit na itinapon na ang kargamento upang gumaan ang sasakyan, patuloy pa rin itong lumulubog. Nakasandal sa kanyang tungkod, walang magawa si Winston habang pinagmamasdan ang pakikipaglaban ng lahat sa bagyo. Dahil sa kanyang sakit at mga sugat, wala siyang nagawa upang tumulong. Unti-unting napansin niyang nagsimulang tumingin sa kanya ang mga tao. Sa sandaling iyon, lumingon siya sa kanyang asawa, puno ng gulat at sakit ang kanyang mukha. Ngunit iniwasan nito ang kanyang tingin, ibinaba ang hood ng kanyang balabal upang itago ang kanyang mukha. Sa isang iglap, naunawaan ni Winston na ang mga mata nito ay tahimik na nagmamakaawa sa kanya na magkunwaring hindi siya nito kilala. Hindi nagtagal, hinablat siya ng mga mandaragat at kinaladkad patungo sa gilid ng barko. Masyado siyang mahina upang lumaban, at itinulak siya pababa sa dagat. Habang bumabagsak ang kanyang katawan sa malalim na tubig, napagtanto niyang wala siyang kakayahang lumaban. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak sa gitna ng nag-aalimpuyong alon, habang ang puting bula ay sumabog sa kanyang paligid. Habang siya'y patuloy na lumulubog, naisip niya na nang lamunin ng tubig ang kanyang espada, muli niyang narinig ang tinig. Inuulit na kailangan niyang itanggi ang Diyos, ang mga tao, at ang kanyang sarili. Itinuring niya ang sandaling iyon bilang kanyang ikalawang pagtanggi.
Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, inakala ni Winston na siya ay patay na, ngunit nang siya'y magising, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa isang buhanginan. Sa pagkagulat, tiningnan niya ang kanyang braso at napagtanto na ang sugat na dati nangangailangan ng benda ay tuluyan ng gumaling. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamay at sinabi sa sarili na hindi siya maaaring basta sumuko sa buhay, kahit na naniniwala siyang iniwan siya ng Diyos at pinagtaksilan ng kanyang asawa, naramdaman niyang may isang tao pa rin sa mundo na naghihintay sa kanya, o marahil, isang taong siya mismo ang naghihintay. Naalala niya ang isang litrato nilang mag-asawa kasama si Sadie, na ang isang sulok ay nasunog ng apoy. Napagnilayan ni Winston na bagamat si Sadie ay isang inapo ng kriminal sa digmaan na namuno sa kudeta, bata pa lamang ito noon, siya mismo ang humakbang upang iligtas ito, pinrotektahan mula sa pagbitay at inampun bilang sarili niyang anak. Dahil wala siyang sariling anak, pinalaki at tinuruan niya si Sadie na parang tunay niyang anak, naniniwala siya na sinusunod niya ang mga aral ng Diyos, at ang paniniwala ng kanyang asawa na likas na mabuti ang mga tao. Ngunit mas naging malupit ang naging takbo ng realidad. Sa seremonya ng pagtatapos ng akademya, bigla na lamang may sandatang tumagos sa dibdib ni Winston, bumuhos ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang lakas ng tama ay nagpalipad pa sa kanya na parang isang walang kwentang basura. Habang nakahandusay sa sarili niyang dugo, naisip niya kung kailan nagsimulang magkamali ang lahat. Sa mapatla at halos walang buhay na mga mata, tinanong niya ang sarili kung siya ba ang problema, dahil naniwala siya sa pag-ibig ng Diyos at nagtiwala na ang mga tao ay tunay na maaaring maging mabuti. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na ungol, at muling narinig ang tinig na inuulit ang parehong utos, itanggi ang Diyos, itanggi ang mga tao, at itanggi ang sarili. Sa mismong sandaling yun, nagbago ang kanyang kanang mata, lumitaw ang mga pulang ugat na kumislap na parang tunaw na lava, at ang kanyang balintataw ay naging kulay dugo, nakapirmi sa isang punto. Dahan-dahan siyang tumayo, at ang kanyang tinig ay may himig ng pagtanggap na ito na ang ikatlong pagkakataon. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Vicar sa pagkabigla. Sa sugat sa dibdib ni Winston, nagsimulang sumipsip ng nakamamatay na enerhiya ang kanyang puso. Tahimik na napagnilayan ni Winston na yun ang sandaling napagtanto niyang nangyari na ito sa ikatlong pagkakataon. Ang kanyang puso, na nababalot na ngayon ng maitim na miasma, ay muling nagsimulang tumibok, nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang isa ay nanatiling normal habang ang isa ay mistulang mata ng isang demonyo. Tahimik niyang ipinahayag sa sarili na itinanggi na niya ang kanyang sarili. Napatigil si Vicar habang ang demonyong enerhiya ay naglalabasan mula sa buong katawan ni Winston. Bumuhos ang pawis sa kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang mga mata sa takot, nang mapagtanto niyang ang presensya ni Winston ay walang duda na katulad ng isang demonyo. Habang pinagmamasdan ang nagliliyab na pulang mata, ang pusong napapalibutan ng kamatayan, at ang mabigat na aura sa paligid niya, tahimik na inihambing ni Vicar ito, at napagtantong hindi ito maihahambing sa kaliwang mata ni Sadie, at may dala itong nakakasulasok na amoy. Lalong tumilim ang kanyang tingin habang iniisip kung si Winston ba ay isang mataas na uri ng bangkay. Kasabay nito, naramdaman niya ang gintong kahel na espiritual na enerhiya mula kay Winston, at tahimik niyang sinuri na tila may iba pang halo sa presensya nito. Ipinaalala nito sa kanya ang amoy ni Camus nung ito ay nakatali kay Seri, ang ikawalong bangkay. Naalala niya ang kulay rosas at lila na enerhiya na nakapaligid noon dito, dahil dito, napagpasyahan ni Vicar na kumpara sa mga ordinaryong demonyo, may kakaibang bagay na nahalo sa aura ni Winston, parang may kakaibang presensya na pinahina o hinaluan ng iba pa. Mula rito, inisip niyang maaaring nagsaanib ang kaluluwa ni Winston sa isang demonyo. Agad niyang hinugot ang kanyang espada, at naalala na noon ay hindi kayang makilala ni Winston ang mga demonyo, kaya't may mali sa sitwasyon. Sa sandaling yun, tumakbo si Dolores papalapit mula sa likuran at tinawag ang Night Hound, bago niya agad itinama ang sarili at tinawag itong Van. Nakayuko at nakahawak sa kanyang tuhod, hinihingal niyang sinabi na matagal-tagal na rin, at tinanong kung pumunta ito roon dahil sa pagsabog. Tiningnan niya ito ng may pagdududa at nagtanong kung paano ito nakarating ng ganoon kabilis. Nang mapunta ang kanyang tingin sa lalaking may pusong demonyo sa harapan nila, napasinghap siya sa gulat, nakilala niya ito bilang si Headmaster Winston, naalala niyang nakita niyang tinusok ni Professor Sadie ang kanyang puso kanina. Sa tabi niya, ipinaliwanag ni Vicar na tila bumalik si Winston matapos makipagkontrata sa isang demonyo. Napabulala si Dolores sa hindi makapaniwala, nagpatuloy si Vicar, sinasabing marahil ang kaluluwa ni Winston ay nasa loob pa rin ng kanyang katawan at kasalukuyang kasama ng mga demonyo. Mahinang bamulong si Dolores, hindi makapaniwala na posible ang ganitong bagay,
Sa sandaling yun, dahan-daang itinaas ni Winston ang kanyang kamay. Sa pagkabigla ni na Vicar at Dolores, itinaas niya sa ere ang katawan ni Sadie gamit ang isang hindi nakikitang puwersa. Lumamig ang kanyang ekspresyon habang bahagya siyang nakasimangot at unti-unting hinigpitan ang kanyang mga daliri. Bigla, tila nasasakal si Sadie ng isang hindi nakikitang kamay, namimilipit siya sa sakit ngunit walang lumalabas na tunog. Sa pagitan ng kanyang mga ngipin, galit na tinanong ni Winston kung paano nagawa ni Sadie ang ganoong bagay sa kanya. Habang tinitingnan ang nanginginig nitong katawan, mapait niyang pinaalala na pinalaki niya ito ng may pagmamahal, inalagaan at pinutektahan na parang sarili niyang anak. Pagkatapos, sa biglaang pagsiklab ng galit, sumigaw siya at tinanong kung bakit siya nito pinagtaksilan. Ngunit si Sadie ay bigla na lamang tumawa, at walang pakundangang tinawag na kalokohan ang kanyang mga salita. Napatigil si Winston sa pagkabigla, nakatitig sa kanya at hindi makapaniwala, habang tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang pilit itinataas ang kanyang ulo, tinitigan siya ni Sadie ng mabangis na mga mata at sinabi na hindi niya dapat akalain na pakikitunguhan siya ng iba ng mga tao dahil lamang inampun siya nito. Naalala niya kung paano, mula pagkabata, tiniis niya ang walang tigil na pang-aalipusta at pang-aabuso. Sa kanyang mga alaala, sumisigaw ang mga tao sa kanya, itinuturo siya, at binabato ng masasakit na salita. Ipinaliwanag niya na nakaranas siya ng pagmumura at diskriminasyon, at mapait niyang sinabi na mas mabuti pang namatay na lamang siya kasama ng kanyang pamilya. Napatitig si Winston kay Sadie habang bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sinabihan siya ni Sadie na tumigil sa pagsasabi ng ganoong karimari-marim na bagay. Habang kumikislap ang kanyang mata na parang sa demonyo, ngumiti siya ng baliw at tinukso siya. Sinabing katawa-tawa na ang isang basurang nakipag-ugnayan sa demonyo ay nagsasalita pa tungkol sa pananampalataya, pagmamahal ng tao, at kapayapaan, at sapat na yun upang siya'y mandiri. Sa mga salitang yun, sumabog ang galit ni Winston, parehong nagliyab ang kanyang mata bilang tao at ang kanyang demonyong mata sa matinding puot. Biglang bumagsak ng marahas sa lupa ang katawan ni Sadie, isang mabigat na presyon ang sumabog mula kay Winston, na tila nagpahinto sa lahat ng nasa paligid. Isang nakakatakot na demonyo na may matutulis at nagkakalas na mga ngipin ang lumitaw, at malamig na nagtanong kung ano nga ba ang dapat na maging isang tao. Sa likod ni Winston, isang napakalaking halimaw ang sumulpot at umatungal ng malakas. Sa nasaksihang yun, natakot sina Vicar at Dolores. Walang babala, iwinasiwas ng halimaw ang mga braso nito at tinapak ang lupa, na nagdurog sa paligid at nagkalat ang mga bato sa lahat ng direksyon. Kumikislap ang mga mata ni Amdusias habang tumatawa ito, at nagsabing si Winston ay tila isang taong nakatakdang itanggi, 3 beses, sa iisang sandali. Ipinakita ng sistema kay Vicar ang impormasyon tungkol sa nilalang. Kinilala ito bilang ang ika-5 elite corps, si Amdusias, na may risk rating na S dagdag, at hindi matukoy ang laki. Natagpuan ito sa kailaliman ng Gate of Destruction, na kilala bilang Snake's Womb, o ang ika-5 bangkay. Inilarawan ito bilang likas na kaaway ng mga tao, isa sa 10 kalamidad, isang nilalang na hindi masisira at walang kamatayan, nakalagay rin na sa sinaunang wika ng dating imperyo ng Mahika. Ang pangalang Belial ay nangangahulugang, walang halaga. Sinundan nito ng isang madilim na tala mula sa 10 utos, na nagsasaad na ang buhay ng mga panganay sa taong yun ay kukunin. Nagbago ang tanawin, isang batang babae ang nakatayo sa ilalim ng malamig na kalangitan ng taglamig. Dahan-daang bumabagsak ang mga snowflake habang hinihila ng hangin ang laylayan ng kanyang damit. Hinarap ni Propetalon ang pag-uusig laban sa kanya at tahimik na naglakad patungo sa lugar ng pagbitay. Umiiyak at kumakapit ang kanyang mga alagad, ngunit pinahinto niya sila at nagsalita. Ayon sa tala, sinabi niya na ang pastol ay tatamaan ng espada at ang kawan ay maghihiwalay, at iiwan nila siya sa sandaling yun. Isang batang alagad, na magiging papa sa hinaharap, ang humakbang at nagsabing kahit iwan siya ng lahat, hindi niya ito gagawin. Tumingin si Propetaloon sa kanila at sinabing makinig silang mabuti, bago tumilaw ang unang manok sa umaga, itatanggi nila siya ng 3 beses, iyon ang kanyang mga huling salita. Pagkatapos nito, 2 sibat ang tumagos sa kanyang katawan, at 2 pa ang sumaksak sa kanyang dibdib at tiyan. Ang kanyang katawan ay itinali at ipinako sa isang haligi na hugis krus, at doon siya pinatay sa harap ng kanyang mga alagad. May isang alagad na lumapit at inabot ang kanyang bangkay. Pinaghinalaan siya ng mga tagapagbitay at tinanong kung kilala niya ang makasalanan. Nakatuon ang sibat sa kanyang leeg, nanginginig sa takot ang alagad at itinanggi na kilala niya ito.
Biglang may isang babaeng lingkod na dumaan at itinuro siya, sinabing madalas itong magmakaawa sa propeta na turuan siya, at nagboluntaryo pa bilang utusan. Pinawisan ng malamig ang alagad at nataranta, ngunit muli niyang itinanggi na kilala niya ito, at nanumpang yon ang totoo, iyon ang ikalawang pagtanggi. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ng mga armadong tagapagbitay at tinakot, sinasabing halata sa kanyang pananalita na isa siya sa mga alagad. Lumuhad siya sa nagyayelong nyebe, at sa desperasyon ay nagsimulang magmura habang muling itinatanggi ang lahat, ang ikatlong pagtanggi. Sa mismong sandaling yon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumikat sa ulo ni Propeta Loon, at tumilawk ang unang manok. Sa kasalukuyan, ang demonyong sumira sa akademya at lumikha ng trahedya sa Colosso bago ang pagbagsak ay nabunyag. Ang ikalimang Demon King, si Amdusias, isa sa 10 elite corpses. Ipinakita sa sistema na ang kanyang risk rating, dagdag. Laki, hindi matukoy lugar na natagpuan, sa kailaliman ng Gate of Destruction, Snake's Womb. Paglalarawan, likas na kaaway ng tao, hindi masisira at walang kamatayan, isa sa 10 kalamidad, sa sinaunang wika ng Imperyo ng Mahika, ang pangalang Belial ay nangangahulugang, walang halaga, at nakasaad sa 10 utos na kukunin ang buhay ng mga panganay sa taong yon. Tumingin pababa si Amdusias at napansin ang matinding amoy ng dugo ng demonyo sa hangin. Itinuro niya si Vicar at tinanong kung siya ba ang Night Hound na pumatay sa kanyang mga kasamahan, idinagdag niyang hindi niya inaasahang magkikita sila dito. Tinitigan ni Vicar ang demonyo at napagtanto na ang amoy na naramdaman niya kay Winston kanina ay ang amoy ng ikalimang bangkay. Naalala niya mula sa mga sinaunang teksto na bago ang kanyang pagbabalik, ang pagdating ni Amdusias ay dapat mangyari makalipas pa ang 6 na buwan. Naramdaman ni Vicar ang espada na nakakabit sa kanyang braso at nagpasya na hindi ito ang oras upang magtanong pa tungkol sa mga pagkakaibang yun. Sa halip, tinukoy niya na kailangan niyang pigilan ang kontrata bago pa magamit ang kakayahan ng ikalimang bangkay. Lumaki ang mapulang balintataw ni Vicar nang mapagtanto niyang nakikita niya yun, katulad ng nakita niya noon kina Camus at Seri. Napansin niya ang maraming kulay na enerhiyang nakapaligid kay Winston, sa loob-loob ni Amdusias. Kinwente niya na ang punto ng koneksyon ng kaluluwa ni Winston at Amdusias ay naroon mismo. Nang maabot ni Vicar ang konklusyong yon, agad siyang sumugod at umatake kay Winston, gamit ang ikapitong teknik ng Baskerville, naisip niya na kung siya pa ang dati niyang sarili, marahil iba ang magiging kinalabasan. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa kanyang kanan, ang kamao ni Amdusias ay rumagasa papunta sa kanya, habang umuungol ang demonyo, sinabi nitong kung noon yon, siya ang papatay kay Vicar. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na suntok ang tumama kay Vicar, na nagpalipad sa kanya sa buong bulwagan hanggang bumagsak sa kabilang pader, na winasak ang mga ladrilyo at bato. Damyugo ang dibdib ni Vicar habang nakayuko siya, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa harapan. Lumapit si Amdusias at minasdan ang maliit na figura ni Vicar, ipinahayag na ang kapangyarihang taglay niya noon ay bahagi na lamang ng nakaraan. Sa nagliliyab na mga mata, sinabi ng demonyo na ang kapangyarihang yun ay hindi na uubra laban sa kanya ngayon. Agad nitong pinakawalan ng isa pang nakakapangyaring pagsabog. Pinikit ni Vicar ang kanyang mga mata ng bahagya at itinaas ang kanyang braso upang takpan ang mukha. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang pulang magic circle na lumitaw sa kanyang harapan, kasabay ng isang tinig na tumatawag. Sa gitna ng pulang magic circle, lumitaw ang mata ni Decaravia, at tinanong si Vicar kung huli na ba siya. Sumagot si Vicar na dumating siya sa tamang oras. Nang makita ito, tiningnan ni Amdusias si Decaravia nang may paghamak at kinutya ito. Tinatanong kung saan napunta ang kapangyarihan ng ikapitong bangkay, at kung bakit ito tila nagpapasikat sa mga tao. Napakunot ang mata ni Decaravia at sarkastikong sumagot na hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Amdusias. May butil ng pawis na pamatak sa kanyang mata habang iniisip kung bakit nararamdaman niya ang enerhiya ng Marquis of Disharmony mula kay Amdusias kahit nasa ibang lugar ito. Biglang lumingon si Dolores at tinawag si Vicar. Pagkatapos ay humarap siya ng buo, puno ng determinasyon ang kanyang mukha, kahit nahiwalay siya kay Vicar, nagpasya siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat may pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi, nanatiling matatag ang kanyang titig habang humakbang siya pasulong at kinausap si Headmaster Winston. Sinabi niyang ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang propesor na kilala niya, wala siyang ideya kung anong mga salita o pangako ang ginamit ng demonyo upang mahikayat ito. Gayunpaman, iginiit niya na sa huli, masama pa rin ang mga demonyo, ang kabaligtaran ng katarungan. May paninindigan sa kanyang mga mata,
Ipinagpatuloy ni Dolores na ang mga demonyo ay nagnanais lamang ng pagbagsak ng sangkatauhan, kaya nakiusap siya na kung may natitira pang pagkatao kay Winston, dapat nitong putulin ang kontrata bago pa nila gawing tigang na kaparangan ang mundo. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Dolores, sinasabing kung siya pa rin talaga yun, ang propesor, naniniwala siyang kaya pa niyang bumalik, ngunit malamig lamang na sumimangot si Winston at sumagot na ang kanyang mundo ay matagal nang naging isang kulay abong kaparangan, idinagdag niyang ganoon na yun bago pa niya makilala ang demonyo. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng nilalang na nakahawak sa kanyang dalawang braso mula sa likuran, ipinahayag ni Winston na ang demonyo lamang ang tunay na nakaunawa sa kanya, at ipinakita lamang nito kung ano ang maaari at dapat niyang gawin. Ang demonyong mata ni Winston ay tumitig kay Dolores habang sinasabi niyang ang mga demonyo ay masama, ngunit kasabay nito, ang kanyang panig bilang tao ay nagsabing ang mga tao naman ay mabuti, ngunit para sa kanya, wala nang saysay ang ganitong pagkakaiba. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at ipinahayag na ang kabaligtaran ng katarungan ay hindi kasamaan, isa lamang itong ibang anyo ng katarungan. Biglang sumiklab ang kanyang intensyon na pumatay, sa mababang ungol, sinabi niyang ang hinahangad niya ay ang pagbagsak ng sangkatauhan. Napawisan ng malamig si Dolores, nakabuka ang kanyang bibig habang pinakikinggan siya, tinawag siya ni Winston sa kanyang buong pangalan, Dolores Lunvades, ang ina po ng taong tumanggi sa Diyos ng 3 beses ngunit nabuhay. Ipinaalala niya na ang kanyang angkan ay minsang naglingkod sa propeta na pinatay ng mababang uri ng mga tao. Napatigil si Dolores sa kanyang mga sumunod na salita. Itinuro ni Winston na bilang miyembro ng angkan ng Quo-Vadis, dapat mas alam niya kaysa kaninuman kung gaano kababa ang kayang gawin ng mga tao. Tinanong niya kung bakit pinuprotektahan pa rin niya ang mga ito. Matapos ang sandaling malalim na pag-iisip, nagsalita si Dolores ng may matatag na paningin. Sinabi niyang kahit ganoon, naniniwala pa rin ang mga tao na kaya nilang piliin ang tamang landas. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kapangyarihan ng tao ay ang paniniwala na kaya nilang piliin ang pinakamahusay na landas, kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at ang paniniwalang yun mismo ang kanilang lakas. Narinig ito ni Winston at sumimangot, tinatanong kung ano ang silbi ng ganoong bulag at walang batayang pananampalataya. Ibinaba ni Dolores ang kanyang tingin kay Sadie, na nakahandusay sa lupa. Nagpatuloy si Winston at tinanong kung paano naman ang babaeng sumire sa kanyang puso at gamuno sa lahat, naniniwala pa rin ba si Dolores na pinili nito ang tamang landas? Nagatubili si Dolores habang muling tumingin kay Winston, nagsisimulang magtanong tungkol sa nakaraan. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kriminal na hinahanap, na kinokontrol ni Winston habang ito ay lumulutang sa ere, kasabay nito, tinanong ni Winston, paano naman ang taong nakagawa ng pinakamaraming kasalanan? Ilang sandali ang lumipas, marahas na ibinagsak ni Winston ang lalaki sa lupa, na nagpaangat ng makapal na ulap ng alikabok sa hangin. Namutla ang mukha ni Dolores habang nagpatuloy si Winston, tinatanong kung naniniwala pa rin ba siya na ang ganitong tao ay maaari pang maglakad sa tamang landas. Habang tinitingnan ng mukha ng lalaki, ang kanyang katawan ay nababalutan ng asul na kristal. Katulad ng iba pang mga kriminal na kontrolado ni Sadie, nauutal na napagtanto ni Dolores kung sino ito. Sa hindi makapaniwala, tinawag niya ito, ang kanyang ama.